Si Marcos, yari na. Naku po, patay tayo dyan, ha? Yari na ho. Yari na si Marcos dahil dumating na po si VP Sara Duterte. Yun, linawin mo Banat Bay. Baka mamaya kung ano na naman yan. Hindi, nililinaw po natin mga kababayan, ha? Actually, dapat nga ang title ko dito, BBM, patay na. Hindi, dapat lang. Pero sabi ko baka mamaya may misinterpret nung iba. Pag sinabi nating patay na, lagot ka. Di ba? Patay kang bata ka, di ba? Sabi nga, kunwari, yung dumating na yung asawa mo, di ba? Halimbawa lang, dumating na yung asawa mo. So sasabihin mo ngayon sa kumpare mo, kumpare, patay ka na. Bakit? Nandiyan na yung asawa mo, hindi ka na makakasama sa inuman. Hindi ka na makakasama sa kung saan pupuntahan. Patay ka na. Yun ang ibig ko sabihin. Nililinaw natin. Kasi baka mamaya, pag ginawa nating title yung Marcos, patay na. Naku, delicate yan. Baka mamaya, sabihin na naman nila fake news. Kasi alam mo, minsan, may mga tanga rin eh. Lalong-lalo na dyan sa Congress. Maraming tanga dyan. Pasensya na, pero totoo. Totoo naman talaga eh. Maraming tanga dyan. Hindi nila naintindihan yung sarcastic at saka yung talagang totoo. Kaya nga sila, meron pa silang mga kung ano-anong sinasabi patungkol kay VP Sara Duterte. Sasabihin nila, bakit daw mga grocery yung pangalan nung ano? Di ba? May ganyan-ganyan silang pautot. Ang tanga-tanga nila. Confidential nga. Alam mo, ilagay yung pangalan dyan. Ang tanga rin, no? Hindi, ito, ganito lang kasimple, ha? Kaya mga tinawag na confidential yan, di ba? Kaya mga nilagay na confidential. Ibig sabihin, itatago mo yung mga pangalan nung mga binigyan mo kasi nga, delicates. Bakit? Kasi nanda natin yung iba dyan, yung mga sinuhulan para isuplong yung mga tarantado doon sa eskwelahan. Kasi tandaan ninyo, yan ang concern ng ni VP Sara Duterte sa DepEd, di ba? Yung eskwelahan na ginagawang rekrutan. So ngayon, manunuhol ka ngayon dyan. Alam naman, ilagay mo yung pangalan nung bumaligtad o yung mga nagsumbong. Siyempre, lalagay mo pangalan, mga fictitious name. Ang tanga-tanga kasi talaga ng mga congressman natin, lalong-lalo na yung si Balbas. Napakatanga nun talaga eh. Hindi ko na sasabihin kung sino yun. Marami naman po sa kanila may Balbas dyan eh. Oo. Ganun nung katanga yung mga yan. Talagang siseryosohin nila yung confidential budget na yan. Yung tinatawag na, alam mo yon, kasama sa intelligence fund. Ganyan nung sila kabobo. Totoo lang. Kaya nga baka mamaya, pag inilagay ko dito, ang title ko, Marcos, patay na, patay kang bata ka. Baka isipin na naman nila, fake news yan. Hindi nila naisip na iba ibig sabihin nung patay na. Patay ka na kasi nandyan na si VP Sara Duterte. Magtago ka na ngayon sa palda ng asawa mo. Di ba? Ano sa tingin nyo? Naku, delicates yan, Banat Bay. Hindi, alam mo, bakit magtatago sa palda? Hindi naman sa loob, hindi naman habang suot yung palda. Kayo naman, hindi naman ibig sabihin nun. Habang suot yung palda doon magtatago. Hindi. Nagtatalakbog lang ng palda. Malay mo, baka muntik ako na masabi. Muntik na masabi. Hoy, Banat Bay, easy. Halimbawa, kunwari, biglang natakot siya. Siyempre, di ba, magtatalakbong ng ano yun. Kung nakuha niya yung palda ng asawa niya, yun ang ibig ko sabihin. Nililinaw lang. Banat Bay, kung ano sinasabi mo ngayon. Anyway, kasi ngayon, ang araw na ito na kung saan, merong pagdinig dyan sa Congress na mga vloggers, ha? Sino ba yung mga yan? Ewan ko ba kung sino sila? Hindi ko kilala yan. Basta ang pangalan ko, Banat Bay. Hindi, wala ko yung pangalan ko doon. Atay kang bata ka. Nagpalit na po ako ng pangalan, Banat Bay. Okay? So, eto na. Pag-usapan na po natin yung pag-uwi ni VP Sara Duterte. Kaya, yari na talaga ito si Marcos. Bakit naman Banat Bay? Ba't mo naman nasabing yari? Hindi kasi, alam mo, eto may kikwento ko. Eto, kikwento ko lang. Read between the lines na lang. Ay, nako. Wag na yun ang basahin. Basta ikikwento ko. Alam mo, mga kababayan, nakita nyo yung birthday ni Pangulong Duterte, yung pinagdiwang sa buong mundo. Hindi lang yung pinagdiwang sa buong mundo yun. Yun ay talagang buong Pilipinas pinagdiwang. Alam mo, kulang na lang doon si VP Sara Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, buti na lang talaga wala si VP Sara Duterte, kung hindi, yari na. Bakit kanyo? Ano ibig mo sabihin, Banat Bay, nangyari na? Basta, yari na.
Kaya lang, wala si VP Sara Duterte doon. Yan ang tinatawag na ano. Bakit kanyo? Kasi siyempre kung nandun pa si VP Sara Duterte, mas maraming tao. Yo, linawin mo, Banat Bay. Delicates kasi nga sinasabi mo. Hindi, yun ang ibig ko sabihin. Kayo naman, no? Kayo naman, masyado naman kayong mainit. Pag sinabi kong yari na siya, kasi siyempre, isipin mo, wala pa si VP Sara Duterte, ganun nakadami ang nagpulong-pulong sa Maynila, lalo na sa Menjola, di ba? Isipin mo, nandun si VP Sara Duterte. Naku po, yari talaga sila. Bakit? Makakatikim sila ng malupit na mga salita galing kay VP Sara Duterte. Yon. Nililinaw ko lang, baka mamaya misinterpret na naman ng mga tanga to eh. Kasi alam mo yung maraming tanga sa gobyerno eh. Pagka magsalita ka lang ng sabihin mo, karapatan mo mag-hate sa gobyerno mo. Sasabihin kagad nila, sedition yan. Ay, tarantado rin pala yun, no? Sorry pero ganun no, yung katanga yung ating opisyal sa Malacanang. Bawal daw yun, kesyo may mga baka mauwi yan sa sedition, inciting to sedition. Parang hindi abogado ang puta. Sorry pasensya na pero parang hindi abogado. Bakit kanyo? Hindi, alam mo, nasa konstitusyon natin yan. We can voice out our grievances against the government. Hindi ho yun. Ang importante, hindi magre-rebelde. Ang importante, hindi ho hahawak ng armas. Hindi ho magpapataob ng gobyerno. Yun ang importante. Pero yung ilabas mo yung galit mo sa gobyerno, the Constitution, sinabi yan. Di ba? Ang hirap sa inyo, mga cooking ina nyo eh. Ay, speaking of cookie, mamaya pag-usapan natin yung cookie ni Mocha. Kasi trending na trending yung cookie ni Mocha eh. Ewan ko ba? Kasi may mga nagiinit na mga dilawan eh. Yung mga pinklawan, nagiinit eh. Pagkakataon na nila. Kasi nakikita nila, ito, bulong-bulungan lang natin to. Bulong-bulungan. Huwag yung sasabihin na sa mga, sa mga tropa natin dyan, sa Maynila. Kasi alam mo, nagpunta ako one time nagpunta ako sa Maynila. Sa event ng District 3. Okay, District 3, mga taga Maynila. Matik na yan hindi na kailangan memorize yan. Gawin natin number 1 si Madam Mocha Hindi, alam mo, nagpunta ako dyan sa District 3 Nagsalta ako. Akong pinadala ng SMNI para dyan kay Pastor Kibuloy. So nagsalita ako, pinromote ko si Pastor Kibuloy. Kaya pinaliwanag ko kung bakit si Pastor Kibuloy ay karapat dapat maging senador. Tapos, before ako umakyat, kinausap ako ng mga ilang mga mga barangay official. Alam mo, sabi sa akin, alam mo, Banat Bay, itong phenomenal to si Mocha dito sa District 3. Bakit ka ako? Hindi totoo sabi sa akin. Bakit? Mantakin mo, 4 lang ang tauhan niya. Kasi yung mga konsehal, grabe pala mga tauhan. I mean, alam mo yun, yung staff, okay? Normal naman yun. Siyempre, may pangsahod ka. Kailangan mo may magpo-promote sa'yo, may mga ngampanya sa'yo. So, may mga staff ka. Yung iba talaga madami. Aminado ka. Bisa nila yan eh. Parte talaga ng pangangampanya, marami kang staff. Tapos sabi nung isang barangay doon, alam mo si Mocha, 4 lang. Kaya, kakaiba yan. Ang lakas-lakas niya dito, yung cookie ni Mocha na yan. No wonder. No wonder na ngayon tinatarget yung cookie ni Mocha. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng cookie ni Mocha, merong balot-bay. Sabi nga ng cookie ni Mocha, kay sarap-sarap. Di ba? Pag ako naman, balot-bay, mabuhok-buhok. Totoo naman. Meron bang balot na walang buhok? Minsan nga, kitang-kita mo yung buhok ng mga sisiw sa loob di ba? Anyway, pag-usapan na natin to si VP Sara Duterte. Mamaya pag-usapan pa natin yung cookie ni Mocha. Pero ito muna,